Hey guys, welcome to my channel. So, ang topic ng video na to is direct impingement versus gas piston rifles. Okay, rifles. So, example, palagi ni example to, no? Pag gas piston, AK-47. So, ito, AK-47 ko, dalawa lang in-upgrade ko rito. Pinalta ko yung muzzle brake, no? Kasi hindi ko gusto yung slant na muzzle brake. Tsaka naglagay ako ng something dito sa mag release para may option akong push, meron akong option na yung regular na mag release. And ito naman example natin ng AR-15 na tinanggal ko yung handguard para ma-expose natin yung gas system. Okay, so right off the bat, sasabihin ko na sa inyo, sa dami ng AR ko, magkahalo na yung AR-15 tsaka AR-10 tsaka AR-22, lahat hindi kasama yung AR-22 tsaka AR-9, no? Pero lahat ng AR na pag-aari ko is direct impingement. Why? Kasi mura siya, in terms of affordability, and kasi yung in terms of price, mamaya may mention ko na nga sana, pero mention natin, in terms of price, pagka gas piston kasi na AR, gas piston, mag-stick tayo sa AR, it's times 2, times 3. Pero ano muna yung direct impingement at versus gas piston na action or system ng rifle. Okay, so nung unang panahon, nung bata pa ako, pag nagbabasa ako ng mga actions ng barrel or ng rifle or yung operating system niya, may nakikita akong gas blowback, ano nga ba yan? Basta gas, no? Pag na-mention yung gas, kaya naiisip ko, ano yan? Ba't gas? Ano yan? CO2? Ano ba yan? PCP? Ano ba yan? Airgun? Bakit sinasabing gas operating system pala? Yun, tama. Gas operating system. Ba't gas? Anong kinalaman ng gas? So, ganito yan. Ito yung example ng DI or direct impingement na AR-15. No? So, ito, meron tayong BCG. Ira-rack mo. By the way, lahat na makita yung barrel, sinafety check ko na prior to filming. Pag nag-load ka ng bala, yung bala papasok sa chamber, pag kinalabit mo yung trigger, magkakaroon ka ng explosion, yung bala mo tatalsik sa barrel, tapos, syempre may kasunod dyan na gas or usok. Sabi mo na lang, usok siguro, no? Kasama na yung, yung mga carbon na yan. Pagdating dito sa gas block, may butas yung barrel mo, aakyat yung gas, dahil papasok dito sa tubo na to, kaya sa gas tube. Yan, gas tube. Pagdating dito, pagbalik niya rito, etong BCG mo, itutulak niya pa atras. So pag atras niyan, kasama na din yan, i-eject niya yung spent casing mo. Yung basyo, spent. So, pagtulak ng BCG, kapit na din sa basyo, extract na, tatama naman dito siya sa buffer mo, may spring yan dito sa buffer tube, babalik uli siya, and then ulit yung process. Tatamaan, mag-feed uli ng bagong round, kakalabitin mo uli, mag-explode, yung gas uli, dadaan dito sa tube na to. So, basically, eto ganun ang how it functions, yung direct impingement na AR-15 or rifle in general. Okay, so yan. Anong pinagkaiba naman ng gas piston? So, meron nang inimbento na mga gas piston type na ARs, no? Example nga yung HK416. So, gas piston, wala akong gas piston na AR, kaya AK na lang. Gas piston, so, ganun din yung action. Bali, yan, na-clear natin, wala din yung laman. Ito yung bolt niya, may kasama siyang rod, mahaba, hanggang dito. Kinakita ko yung rod, di ba? Yan, this is the rod. Yan, yung rod. No?
Tapos may spring siya dito sa ibabaw, wala siya sa likod wala siyang spring. So nasa ibabaw yung yung recoil system niya. So dito meron din siyang gas port dito. Dito ba? O dito. Dito. May gas port siya dito. So ganoon ulit. Pumutok yung rifle, nag-exit yung bala dito sa muzzle. May kasama yung gas sa likod niya. Yung ibang gas lalabas siyempre sa muzzle brake, di ba? Yung iba naman aakyat dito. So pag akyat niya dito, tatamaan niya ngayon yung gas piston, So yung gas mo hanggang dito lang. Yung piston, may spring yan. Eto, may spring, no? Itutulak niyan yung piston, kasama na yung bolt. So pag adjust uli ng bolt, parehas lang din. I-extract niya yung casing. Dahil meron kay spring dito sa likod, itutulak niya yung pabalik, and then ulit lang yung action, no? Tutulak niya pabalik, mag-feed siya ng bagong round, kakalabitin mo yung trigger, ganun ulit. So, ganun ang action niya. Okay? So, I hope it's clear, no? Wala ko kasing cut out, no? So, yun basically ang pinagkaiba, no? Pinagkaiba, ito, para tandaan nyo na lang, yung mga gas piston na rifles or ARs, may piston sa ibabaw, may spring sa ibabaw. Okay? Yung direct impingement, walang piston ang ibabaw, tubo lang yan. Walang gumagalaw dito sa ibabaw, walang gumagalaw. Ang spring mo nasa likod for the buffer. Nasa likod ang Okay, so ayan, that's how they work. Pretty much, hopefully, na-explain ko na sa abot ng aking makakaya. Mahirap talaga. Siguro mas madali kung panoorin niyo yung mga animation. Okay? So, tatanungin ko kayo, which do you prefer? Direct impingement ba o piston-driven na ARs? Pagka piston-driven na rifle, AK, no? Piston-driven na ARs, yun nga, HK416, I think, yung SCAR, meron silang piston-driven. Tapos, sa Pilipinas, PVAR, yung UDMC meron. And so forth. Okay. So, what else? Which do you prefer? Pag-usapan natin yung pros and cons bago kayo mag-decide. Kung hindi pa kayo nakapag-decide kung anong gusto nyo. Ako din dati gusto ko magkaroon ng piston driven na AR. Para sa akin, you have the best of both worlds, no? Meron kang AR na accurate, tapos reliable siya kasi 'di ba? Piston driven Kaya nga daw naging accurate kaya naging reliable ang AK because of the piston system, no? Ano ba yung sabi niya ba? Mas gusto ko ng AK kasi hindi ko na kailangan linisin. Which is not true. Kailangan mo pa rin linisin ng AK. May AK ako Kanina nga lang nilinis ko Okay, which is not true. Hindi nga lang katulad ng DI, direct impingement. Okay? Pag-usapan natin yan. Pros and cons. Mag-stick tayo sa AR na DI versus AR na gas piston. Either long stroke yan or short stroke. Basta gas piston muna. Pros and cons, yung direct impingement, mas magaan. It's lighter. Why? Kasi, mas konti yung parts. Isang tubo lang yung nandito sa ibabaw. Mas konti yung parts. So, mas magaan ang ang mga direct impingement na AR as compared sa mga gas piston na ARs. Okay? Pangalawa, mas simple. It's more simple. Simple lang. Isang tubo lang nga Di ba? Sa gas piston, mas complicated yung design. Mas complicated, dyan papasok yung Murphy's Law. If something can go wrong, it will go wrong. So, ibig sabihin, di ba? More moving parts, more parts na pwedeng may masira. And pag may nasira, mas mahirap palitan or mas mahal. Kaya, generally, price din, mas mura ang direct impingement as compared to gas piston na rifles or ARs. Kasi nga yun, mas complicated yung design, mas madaming parts. Okay? And also, these are cheaper to make. Mas madali nga lang siya. Yung isa kong AR, yung una kong AR, ako lang nagpalit nung nung gas block ko at saka ng gas tube.
Anyway, so, sinabi ko na naman anyway. More accurate. Sabi ni Charles, so, sabi ko sa kanya dati, ay, alam mo, gusto ko magkaroon ng gas piston na AI. Hindi, okay nga yung direct impingement kasi mas accurate yan. Paano nangyari yun? Okay, so ang explanation yan, kasi, dahil nga simple lang siya, tubo lang yung nasa ibabaw, walang gumagalaw sa ibabaw na gas piston na may spring. So yung accuracy mo, no, mas maganda as compared sa may moving parts. Ang moving parts nito sa likod na. So ibig sabihin, naka-exit na yung bala bago gumalaw, may gumalaw. Okay? So naka-exit na, siyempre, yung bolt niya nasa likod na eh. Tapos yung bala nasa labas na ng muzzle. So mas accurate. Totoo nga naman, to. Doon ko na-realize mas accurate nga ang mga direct impingement. Less moving parts, less expensive, less something that can go wrong. Easier to maintain, cheaper to maintain. Okay? Next, less recoil. Related din yan, no? Simple lang siya, tubo lang siya na hindi gumagalaw. Yan lang siya. Ang spring nasa likod, less recoil. Yung mga piston driven, kita nyo, nasa ibabaw ang galaw, mas ma-recoil. Kaya pala nung first time ko, hindi ko makakalimutan yan guys. First time ko ipotok yung SKS ko, ano rin siya piston driven din siya eh. Parang akong nayanig nung gabi. Ewan ko, nayanig ako, parang I don't feel good. Siguro nakalug ka, no, sa recoil. Plus hindi pa ako marunong at that time. So, less recoil guys. Kung gusto niyo less recoil, go with direct impingement. Okay? Ano pa? May mga nagsasabi, may mga AR na lalo yung PVAR yata, adjustable yung gas system niya. Itotono mo. Di ba mas matrabaho yun? Mas maganda yung right off the bat, gagrab mo yung pag-emergency, mapuputok mo, baka mamaya, itotono mo pa yung gas mo. Anyway, so, ganun pa rin eh. Kahit itono mo yon, mas may gumagalaw pa rin na piston sa ibabaw. So maapektuhan yung accuracy mo and nakakadagdag yun sa recoil. And ano pa? Yung dirtier. Who is dirtier? Mas madumi naman ang direct impingement. Doon naman ang pros sa gas piston. Mas malinis mag-run ang gas piston. Bakit? Kasi nga yung gas piston, yung gas niya hanggang dito lang. Hindi na bumabalik dito sa chamber na to. Hindi na umaabot dyan sa BCG. Hanggang dito lang. Kasi di ba may piston ka na dito, yun na itutulak niya eh. So dito lang ang dumi. Dito lang ang carbon. So mas malinis nga naman. Kaya yung nagsasabi ng mas malinis ang ang AK, hindi ko na kailangan linisin yan. It will run forever. True na mas malinis siya pero dumudumi pa din yan. Kaya linisin mo pa rin. Okay? Kanina nga binuksan ko, may dumi dito. Pero I'm sure hindi nun maapektuhan yung yung reliability, pero dumudumi pa din yan. For some reason. So, wag kayong bibili ng baril na kaya ako binili yan kasi hindi ko na kailangan linisin. Parang yung anak ko gustong bumili ng kotse. Gusto niyang bumili, I want to buy a Toyota kasi hindi na daw kailangan i-maintain. Kailangan mo pa rin i-maintain yan kasi may mga mechanical parts, no? So it is not entirely true na hindi mo kailangan linisin ng AK. Lilinisin mo pa rin, no? Dumudumi pa din kahit papaano. Pero syempre hindi katulad ng direct impingement talaga. Yung fouling, yan makikita mo sa BCG sa loob nitong chamber. Kaya nag-fail zero ako Nakita nyo, mas madaling matanggal yung dumi. Minsan kahit di ko nabaklasin to, ini-sprayan ko lang yan. Tutulo na sa muzzle pababa yung mga carbon. No? Okay, anyway, yun nga mas madumi ang direct impingement, pero per my experience, ako guys, naglilinis ako ng baril after every range time. Kahit kunyari, pagod na ako ngayon, bukas lilinisin ko yan. No? Iwasan nyo yung habit na patatagalin nyo. Bakit? Kasi hindi nyo alam kung paano pag emergency na. Nag-range ako ngayon, hindi ko nalinis the whole week.
biglang may pumasok or nagkaroon ng gera or what, wala ka nang time maglinis. Just grab your gun, di ba? So dapat it's always clean, it is always ready to go. So never akong naka-experience ng failure dahil madumi yung AR ko. Any of my AR. Wala akong na-experience na gano'n. Kasi I always keep them clean. May nag-comment nga no, na isang basher, sabi niya, ay, ba't parang ang linis ng mga baril mo? Marunong ka bang gumamit yan? Ginagagamit mo ba yan? It doesn't mean na hindi ako marunong gumamit dahil malinis yung baril ko. It's just a habit. And sabi ko nga, therapeutic minsan, no? Pag naglilinis ka ng sarili mong baril, therapeutic eh. And mas marami kang natututunan. Yung iba, pinapalinis pa yung baril nila, no? How will you learn? How will you learn about the operating system? Paano ka magko-concentrate ng linis kung saan may mas madalas dumumi? Kung hindi mo, ikaw mismo, hindi mo mini-maintain yung baril mo. Diba? So, dito, nagpo-focus talaga ako dito sa chamber. Yeah, kahit yung lower, kahit hindi mo nalinisin yan actually. Totoo lang, hindi naman yan talaga dumudumi. Yung chamber lang dito, no? Yung chamber, yung BCG, yan yung fouling, no? Tapos, pinapaagusan ko pa to ng gas or unleaded yung gas system ko. At saka, huwag yung gagayahin ha, kanya-kanya tayong style ng paglilinis or solvent. Pero ganun ginagawa ko eh. Para makita ko talaga malinis yung barrel. Anyway, so, yan. Mas madumi, pero there are ways para ma-counter yon, no? Linisin nyo lang. Okay, so ayun yata yung naging dahilan nung Vietnam War, kaya daw nagkaroon ng maraming failures yung M16 kasi daw mas madaling dumumi, direct impingement. Mamaya may explanation tayo dyan. And ito na pala yun, yung reliability in terms of sa pagdumi, related daw. So, a long time ago, Vietnam War, M16, mga US soldiers nagkakaproblema, nagyajam yung baril nila kasi madumi, kaya ni-require sila ng mga CO na palaging nililinis pag hindi sila nakakapag-encounter. And I think ang explanation dyan ganito, no? Saan ba nag-excel ang piston-driven na hindi kayang tapatan ng direct impingement, no? I think nag-excel. Oh, by the way, insert ko pa pala, no? In terms of gagamitin nyo siya suppress, mas tahimik daw ang direct impingement. Kasi wala siyang tinatawag na piston pop. Yung piston, nagpo-produce ng ingay yung piston. Mas tahimik daw gamitin ng direct impingement kung paggagamitin yung suppress. Anyway, usap tayo about reliability. I think kaya nagka-problema ng unang panahon kasi gumagamit sila M16. Yung fire rate nun, full auto. I think doon nag-excel ang piston-driven rifles pagka full auto, no? Kasi nga pag full auto, mas mabilis yung fouling, mas mabilis yung action, mas mabilis yung chambering, so mas mabilis dumumi, no? Kaya kung ako tatanungin nyo kung ang barrel is full auto, definitely dapat piston driven na na platform. Pero kung ako ay civilian na semi-auto lang, na weekend shooter lang, once a month lang pumuputok, o medyo twice, magastos kaya kung every week ka puputok, no? So, once or twice a month, talagang sulit na sulit ang direct impingement. Okay? Hindi mo siya ma-overuse to the point na magfe-failure siya. Kung ikaw din ginagawa mo yung due diligence mo to maintain it. Okay? So, para sa akin, dahil lahat ng ARs ko puro direct impingement, I just realized hindi ako nagsisisi at hindi ako kumuha ng piston driven na AR. Diba? Kasi I'm not missing a lot. Wala akong nakikitang pagkukulang para sa ganitong platform or operating system. Wala akong nakikita. Pag nagre-range time ako, kahit mag-rapid fire ako ng kalabit, walang problema. No? Hindi mo makikita yung difference. Actually, mas na-appreciate ko pa nga kasi mas less recoil nga to. Ito, pag nira-rapid fire ko to, mas malakas ang recoil nito. Aside from, mas malaking bala, pero meron din akong
7.62 by 39 na direct impingement, ito, pinutok ko lang last time, gagawin ko kayo ng separate video, mas swabe iputok to compared sa piston driven na AK-47. Super swabe. No? Ang sarap. Gagawin ko na lang ng separate video. Anyway, so yan lang ang aking ma-share sa inyo. It's up to you kung maniniwala kayo o hindi, pero this is based on my research sa mga other gun channels like Brownells. Brownells, kung hindi kayo gun owner, maintindihan ko pa na hindi nyo kilala yung Brownells, pero distributor, manufacturer of certain firearms ang Brownells. Gumagawa sila ng mga AR uppers and mga polymer lowers ng Glock 17 and other accessories. And then military arms channel, yan din ang sinasabi, and classic firearms, yan din ang sinasabi. So, sa akin, the verdict, masaya na pala ako sa direct impingement. Okay na ako, hindi ko na kailangan gumastos pa ng times 2, times 3 sa piston-driven AR. I'm not missing a lot. Plus, meron naman ako AK-47, kaya ako bumili nito kaya curious ako kasi marami ring fans ang AK-47. Ang dami ding sumasampalataya dito na they all swear by it na itong talagang pinakamaganda. No? Na-curious lang ako. Pero para sa akin, I like the accuracy and the accuracy and the versatility of the AR platform. Yung reliability, questionable yan kasi as long as you're doing your part to maintain or clean your rifle, yung maintain, kasama na dyan yung pag-check ng mga other parts kung may papalitan kayo, no? Hindi ka magkakaproblema sa AR-15. Okay? So, with that, tatapusin ko na yung vlog na to. Let me know what you think. I'm sure, meron pa rin mga gusto ng AR pistol, hindi ko kayo kinukumbinse. Pero ako, sinishare ko lang yung journey ko sa mundo ng firearms. And the reason or reasons bakit masaya na ako sa direct impingement ARs. So, that's it guys. Hopefully nagustuhan nyo ang video na to, no? Click like and subscribe para makagawa pa ako mas maraming videos. And see you next time. Bye.